Okay, ito mga ka-minivan, no? So, ito isa na naman problema ng aking unit, no? Yung minivan ko. So, napansin ko na may tumatagas na langis dito sa may part ng pagitan ng transmission at saka yung sa engine, no? So, ayan mga ka-DA, no? So, kaya pala mabilis maubos ang langis ko sa makina, may naglilik dito sa part na to. So yan yung ating i-check ngayong araw na to mga ka-DA, no? So mga ka-minivan. So ito na lang nakuha kong langis, halos wala nang 1 litro. So talagang buti na lang naagapan ko at na-check ko agad. So yan yung ayusin natin ngayon mga ka-minivan, no? So kakalasin natin tong oil pan ng engine dahil napansin ko dito tumatagas, no? So dito muna natin gagawin. So yung oil pan ng kakalasin natin, i-check natin kung dito ba galing yung kanyang leak ng langis, no? So dito muna tayo sa medyo madali-daling gawin, yung oil pan muna ang kakalasin natin. So ito yung oil pan, no? So napansin ko na nakalagay lang sa kanya ay gasket maker, no? So walang gasket, nilagay lang ng gasket maker. So malamang sa malamang na maaaring dito nanggagaling yung leak ng ating engine oil, kaya nauubos ang ating engine oil, no? So tsaka medyo madumi na rin, lilinisan natin yan mga ka-minivan, no? So ayan, ito yung ating gagawin muna, yung ating oil pan, lilinisan natin. Tapos ayan, dito nang gagaling yung leak. So hindi natin maintindihan kung saan nga ba galing, pero inuna ko lang itong pinaka oil pan na buksan, dahil ito yung madali-daling gawin, no? So kapag nag-leak pa rin yan, pagkatapos natin gawin, malamang sa malamang na ito na yung oil seal sa crankshaft, no? Rear crankshaft. So medyo mabigat na trabaho na rin yon at ibababa natin ang transmission. So inuna ko lang itong ating oil pan, at maaaring baka dito lang ng simula yung kanyang oil leak, no? Dahil walang gasket. So gasket maker lang yung nakalagay. So ayan mga ka-minivan, no? So ito yung ating oil pan. Nilinis na natin at gumawa tayo ng DIY na gasket, no? Dahil sa wala tayong nabili agad na gasket, gumawa muna ako ng DIY, no? So ayan, at itakabit na natin to mga ka-minivan, no? So yan yung mga simpleng idea kapag nababawasan ang engine oil nyo, i-check nyo dito sa ilalim, baka may nagtutulo, no? So i-check nyo dyan. So hindi ko advisable na mag-DIY kayo, at dahil talagang mahirap trabahuin itong mga ganitong part, no? Lalo na pag nasa ilalim, no? So ayan mga ka-minivan, nilinis na natin at isasalpak na natin yan mga ka-minivan, no? Okay yan mga ka-minivan, no? So i-install na natin yung ating oil pan. So dito nga pala, hindi ko ina-advise na mag-DIY kayo. Kung mas magaling na kapag nakita nyo may mga leak na ganito sa ilalim, pumunta kayo sa legit na mekaniko, no? Yung mekaniko na talaga na gagawa. So dahil talagang mahirap gawin itong mga ganito mga ka-minivan, no? Lalo na kung hindi kayo kompleto sa gamit, talagang mahirap trabahuin. So kailangan talaga ang gagawa nito mekaniko mga ka-minivan, no? So bibigyan ko lang kayo ng idea. Kapag nag-uubusan lang isang inyong engine oil, so sisilip kayo sa ilalim at baka mapansin nyo namin na tumatagas, ipacheck nyo na agad. So ayan mga ka-minivan, no? So ang ginawa ko dito yung pinakamabilis lang muna gawin. So yung oil pan muna, dahil napansin ko yung oil pan walang gasket, no? Gasket maker lang nakalagay. So nilagyan ko ng DIY na gasket, no? So tapos gagamit tayo ng langis dito na semi-synthetic lang muna, no? So hindi pa natin alam kung tatagas pa ba o hindi na. So ayan mga ka-minivan, no? Kapag pinandar natin ito at tumagas uli, ay malamang sa malamang na ibababa na natin ang transmission at magpapalit tayo ng crankshaft oil seal. So yan lang naman yung mga dahilan ng mga pagtagas, no? So ayan mga ka-minivan, chinek ko din kasi yung kanyang oil cooler, wala namang leak ng langis doon sa kanyang oil cooler. So dito lang nanggagaling sa may pagitan ng transmission at doon sa oil pan, no? So doon ko nakita yung pinakalik ng langis, kaya una kong binuksan yung oil pan.
para ma-check ko kung saan nga ba nanggagaling. So napansin ko nga lang na walang gasket yung kanyang oil pan. So ginawan ko ng DIY na gasket. So para malagyan na rin natin ng gasket. So ayan mga kaminiban, no? Yung mga simpleng idea. So ayan, papaanda rin na natin matapos natin salinan ng langis yan mga kaminiban. No? Okay yan mga kaminiban, no? So pinandar na natin yung engine. So i-check natin ulit yung ilalim kung tutulo pa ba, no? So sana naman hindi na tumulo. Kapag ka tumulo ito, sigurado back job na naman. Gagawin natin bababa na natin yung transmission at papalitan na natin yung crankshaft oil seal. So yun na lang yung huling magiging dahilan niyan. Kapag ka natulo pa rin yung langis dun sa ilalim, no? So ayan mga kaminiban, yung mga simpleng idea, no? So kapag ka napansin nyo na nagbabawasan langis ng inyong engine oil, check nyo na sa ilalim, silipin nyo ng ilalim nyo at baka ganito na mangyari sa inyo, no? So talong mahirap kapag ka naubusan tayo ng langis, no? Sa makina. So ayan mga kaminiban, no? So ito ang pinakamasaklap, talagang tumutulo pa rin, may natulo pa rin na papatak-patak. So malakas yung mga ganyan tulo ng mga kaminiban. So ayan, sigurado magbababa na tayo nito ng transmission at magpapalit na tayo ng crankshaft oil seal. So ayan, bigo tayo ngayon mga kaminiban.